Sa gitna ng lumalawak na gabi, sumisilip ang mga anino. Isang aninong sumasayaw sa apoy, isang larawan na matagal nang nakatanim sa ating kamalayan. Hindi ba't nakatatawag pansin? Hindi ba't misteryoso? Isang tanong na matagal nang gumugulo sa isipan ng marami, ano nga ba talaga ang pinagmulan ng mga diwata at engkanto? Mula sa mga kwentong isinalinsalin, sa mga tradisyon na isinabuhay sa loob ng maraming henerasyon, napapalibutan tayo ng mga kwento ng mga nilalang na nakatira sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Ngunit, gaano ba natin kilala ang mga karakter na ito? Ang mga diwata, na sinasabing nagbabantay sa kalikasan, at ang mga engkanto, na minsan ay itinuturing na mapaglaro at mahiwaga. Ang mga ito ba'y katang-isip lamang, o may mas malalim na kahulugan sa likod ng kanilang mga kwento? Sa paglipas ng panahon, nagiging mas malabo ang linya sa pagitan ng pantasya at katotohanan. Ang ating mga ninuno, gamit ang kanilang imahinasyon at pagmamahal sa kalikasan, ay bumuo ng mga kwento na naglalayong ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila kayang unawain. Mga kwentong nagbibigay buhay sa mga bundok, ilog, at gubat, mga kwentong naglalarawan ng mga puwersa na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang basta-basta kwento. Ang mga ito ay naglalaman ng mga aral, pagpapahalaga, at mga paalala. Sa bawat salita, may mensahe tungkol sa paggalang sa kalikasan, sa pagkakaisa, at sa kapangyarihan ng pananampalataya. Subalit, sa paglipas ng panahon, paano nagbago ang mga kwentong ito? Paano sila nag-evolve, nag-iba, at naging bahagi ng ating kultura? Handa ka na bang tuklasin ang tunay na pinagmulan ng mga diwata at engkanto? Handa ka na bang sumisid sa mundo ng mga misteryo at kapangyarihan? Handa ka na bang alamin kung paano nakaimpluwensya ang mga nilalang na ito sa ating mga paniniwala, sining, at kahit na sa ating pagkatao? Kung gayon, samahan mo ako sa isang paglalakbay na magbubukas ng iyong isipan. Ano kaya ang matutuklasan natin sa pagbubukas ng mga lumang aklat, sa pag-aaral ng mga sinaunang tradisyon, at sa pag-unawa sa puso ng ating mga ninuno? Kung ating titingnan ang kasaysayan, matutuklasan natin na ang konsepto ng mga espiritong naninirahan sa kalikasan ay hindi lamang eksklusibo sa ating kultura. Sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga katumbas ang mga diwata at engkanto, nagtataglay ng iba't ibang anyo at kapangyarihan. Sa Europa, halimbawa, kilala ang mga fairies at elves, mga nilalang na may malaking impluwensya sa mga kwentong bayan at sining. Sa Asya, mayroon tayong kami sa Shintoismo ng Hapon, at ang mga gumiho sa Korea, mga nilalang na may kakaibang kakayahan. Dagdag pa rito, ang mga paniniwalang ito ay madalas na may malalim na ugat sa mga sinaunang relihiyon at paniniwala. Ang mga diwata at engkanto ay minsan itinuturing na mga Diyos o Diyosa, o kaya naman ay mga sugo ng mga ito. Sila ay bahagi ng isang komplikadong sistema ng kosmogonya, kung saan ang kalikasan at ang mga espiritu ay magkaugnay. Sa isip-isip natin, ano kaya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong mga paniniwala sa iba't ibang bahagi ng mundo? May kinalaman ba ito sa pag-unawa ng mga sinaunang tao sa kanilang kapaligiran, o sa kanilang pangangailangan na magbigay ng kahulugan sa mga puwersang hindi nila maipaliwanag? Ngayon, isipin natin ang mga implikasyon ng pagkakapareho ng mga paniniwalang ito. Kung sa iba't ibang kultura, may mga kwento ng mga espiritong naninirahan sa kalikasan, ano ang ibig sabihin nito? Maaaring ito ay isang pangkalahatang pagkilala sa kapangyarihan at misteryo ng kalikasan. Maaaring ito rin ay isang pagpapahayag ng pagnanais ng tao na magkaroon ng koneksyon sa mundo sa paligid nila. Sa pag-aaral ng mga sinaunang teksto, katulad ng mga epiko at mitolohiya, makikita natin ang mga detalyadong deskripsyon ng mga nilalang na ito. Sila ay kadalasang inilalarawan na may kakaibang anyo, may kapangyarihan sa mga elemento, at may malaking impluwensya sa buhay ng mga tao. May mga kwento ng pakikipag-ugnayan sa kanila, ng pagbibigay ng gantimpala o parusa, at ng pagsubok sa kanilang mga kakayahan. Isa pang mahalagang aspeto ay ang papel ng mga diwata at engkanto sa mga ritual at seremonya. Sila ay madalas na tinatawagan sa mga panalangin, sa mga alay, at sa mga pagdiriwang. Kung iyong susuriin, ang mga ito ay hindi lamang mga kwento, sila ay bahagi ng isang mas malaking sistema ng paniniwala na gumagabay sa mga gawain at pag-ugali ng mga tao. Ang mga ritual na ito ay naglalayong magkaroon ng balansing ugnayan sa kalikasan, at ang mga espiritu ay naglalaro ng malaking papel sa pagpapanatili nito. Sa huli, ang pag-aaral sa pinagmulan ng mga diwata at engkanto ay nagbibigay sa atin ng isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili bilang mga tao.
Ito ay nagpapakita ng ating kakayahan sa pagkamalikhain, ng ating pangangailangan sa espiritualidad, at ng ating walang hanggang pagtataka sa mga misteryo ng mundo. Ngayon, isipin mo, paano nagiging bahagi ng ating pagkatao ang mga kwento ng mga nilalang na ito? Ngayon, sa pagbubuo ng mga ideyang ating tinalakay, nakikita natin ang isang mosaic na nagsisimulang mabuo. Ang mga piraso ng sinaunang paniniwala, mga kwentong isinalinsalin, at ang malawak na impluwensya ng kalikasan ay tila nagiging isang nagkakaisang larawan. Isang larawan na kung saan ang mga diwata at engkanto ay hindi lamang basta-basta mga karakter sa isang kwento. Sila ay mga refleksyon ng ating mga pinagmulan, ng ating mga takot, at ng ating mga pangarap. Sila ay nagiging isang paraan upang maunawaan ang mundo, upang makipag-ugnayan sa mga hindi nakikitang puwersa, at upang mapanatili ang isang balansing ugnayan sa kalikasan. Sa paglalakbay natin sa mga sinaunang kultura, para tayong naglalakad sa isang hardin na puno ng mga lihim. Ang bawat bulaklak ay kumakatawan sa isang paniniwala, ang bawat puno ay isang tradisyon, at ang mga diwata at engkanto ay ang mga nagbabantay sa mga kayamanang ito. Reflecting on this journey so far, alam natin na ang mga kwento ng mga nilalang na ito ay hindi static. Sila ay patuloy na nagbabago, nag-adapt, at nagiging bahagi ng ating kasalukuyang realidad. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang mga anyo, kapangyarihan, at papel sa ating mga paniniwala. Ngunit ang kanilang esensya, ang pagiging representasyon ng misteryo, ng kalikasan, at ng espiritualidad ay nananatiling buhay. Ang mga kwentong ito ay parabang mga ilog na dumadaloy sa atin. Sa pagtagal ng panahon, nagiging bahagi sila ng ating kamalayan, humuhubog sa ating pananaw, at nagtuturo sa atin kung paano magmahal, tumanggap, at magtiwala. Ngayon, sa pagitan ng mga halaman at bulaklak, sa pagitan ng mga ilog at bundok, nagsisimula tayong makita ang tunay na kapangyarihan ng mga diwata at engkanto. Ito ay hindi lamang sa kanilang mga mahiwagang kakayahan, kundi sa kanilang kakayahang maging tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Mula sa mga anino ng gabi, patungo sa liwanag ng araw, patungo sa misteryo ng ating mga puso, magkasama nating sinisiyasat ang mga aral na itinuro ng mga nilalang na ito. Sa bawat pagtuklas, lalo tayong lumalapit sa sagot sa ating pangunahing tanong. Ang paglalakbay na ito, sa huli, ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pinagmulan ng mga diwata at engkanto ay hindi lamang nasa mga sinaunang kwento. Ito ay nasa ating mga puso, sa ating imahinasyon, at sa ating walang hanggang pagmamahal sa mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, matatanaw natin ang kabuuan ng ating pag-aaral. Ang mga diwata at engkanto, hindi lamang mga kathang-isip, kundi mga salamin ng ating pagkatao. Sila ay sumasalamin sa ating paghanga sa kalikasan, sa ating paghahanap ng kahulugan, at sa ating walang katapusang pagkamalikhain. Tayo'y nakapaglakbay sa mga sinaunang kwento, sa mga tradisyon na isinabuhay ng ating mga ninuno, at sa iba't ibang kultura na nagtataglay ng sariling bersyon ng mga mahiwagang nilalang. Natutunan natin na ang mga kwentong ito ay hindi lamang libangan, kundi mga aral sa buhay, mga gabay sa pag-ugali, at mga pagpapahalaga na nagpapatibay sa ating komunidad. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng mga diwata at engkanto ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga koneksyon sa pagitan ng ating nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kapangyarihan ng ating imahinasyon, sa ating kakayahang lumikha ng mga kwento na nagbibigay buhay sa ating mundo. Sa pagtatapos ng ating pag-uusisa, nais kong mag-iwan ng isang kaisipan, ang mga diwata at engkanto ay hindi lamang naninirahan sa mga kwento. Sila ay naninirahan sa atin. Sila ay nasa ating puso, sa ating isipan, at sa ating mga kilos. Sila ay mga inspirasyon na nagtuturo sa atin na maging mapag-alaga sa kalikasan, mapagkakaisa, at manampalataya sa mga bagay na hindi natin agad nakikita. Ngayon, isipin mo ang isang huling tanawin. Isang makulay na gubat, nagliliwanag sa ganda ng hapon. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay kulay sa kalangitan. Unti-unting naglalaho ang liwanag at dahan-dahang lumilitaw ang mga bituin. Sa gitna ng gubat, isang batang babae, nakaupo sa isang puno, nakikinig sa mga huni ng mga ibon at sa pagdaloy ng ilog. Sa kanyang mukha, makikita ang pag-asa, pagmamahal at pagtataka. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalawakan. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga kwento ng mga diwata at engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya basta nakikinig.
Nauunawaan niya na siya mismo ay bahagi ng kwento. Ang kalikasan, ang mga bituin, ang mga nilalang na kanyang pinapangarap ay nasa loob niya at sa lahat ng tao. Sa huling sandali, ang kamera ay dahan-dahang gumagalaw papalayo, nagpapakita ng buong gubat, ang kalangitan na nagliliwanag sa bituin. Sa gitna ng lahat, makikita ang isang salita, pag-asa. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula na.